Dekada 90, isang kahindik-hindik na krimen ang bumungad sa isang mapayapang umaga sa Calauan, Laguna matapos matagpuan ang dalawang nakahandusay na bangkay ng babae at lalaki na puno ng pasa at may tama ng bala. Sa naturang bangkay, makikita ang kalonos-lunos na sinapit ng babae na may mga palatandaang pinagsasamantalaan, habang makikita naman sa lalaking bangkay ang pasa sa katawan at tama ng bala sa mismong uluhan. Ngunit ang mas nakakakilabot sa krimen ay nang maging pangunahing sospek sa kabrutalan ang mismong mga pulisya at ang nooy maimpluwensyang mayor ng Calauan, Laguna na kinilalang si Antonio Sanchez. Mariin mang itinanggi ito ng nasasabing mga akusado, bagay na sa dami ng ebidensya at mga testigo, himas-rehas ang bagsak ng mga ito. Ngunit ang tanong, ano nga ba talaga ang tunay na kwento sa pangyayaring ito at paano rin nga ba naging utak si Antonio Sanchez sa madugo at brutal na pamamaslang? Umaga ng Hunyo 29 taong 1993, bumulabog sa bayan ng Calauan, Laguna ang pagkakadiskubre ng dalawang magkahiwalay na bangkay ng babae at lalaki na makikitang kalonos-lunos ang sinapit. Ang babaeng bangkay ay natagpuan sa barangay Mabacan, bayan ng Calauan na nakahandusay sa loob ng isang puting van na makikitang may mga pasa sa katawan, tama ng bala sa mukha at palatandaang pinagsamantalaan, habang ang bangkay ng lalaki ay natagpuan sa isang masukal na bahagi ng barangay Imok, bayan ng Calauan na makikitang nakahandusay rin, puno ng pasa at may dalawang tama ng bala, isa sa may parting likuran at sa mismong uluhan. Ang dalawang biktima ay napag-alamang mga estudyante ng University of the Philippines, Los Baños na kinilalang sina Eileen Sarmenta at Alan Gomez na parehong 4th year students sa kursong agriculture. Ngunit sa mga paunang pag-imbestiga, tila ba naging kataka-taka ang kilos ng Calauan Police nang dahil umano sa hindi gaanong pagbigay tugon sa naturang krimen. Ayon sa isa sa mga investigador na posibleng may cover-up na umanong nangyari nang dahil sa walang kooperasyon ang mga otoridad na kahit police report ay wala itong maibigay, kung saan sila pa naman umano ang unang rumisponde sa naturang crime scene. At nang dahil sa kakulangan ng ebidensya at kooperasyon ng mga otoridad, naging pahirapan ang unang hakbang ng mga investigador para marisolba ang naturang kaso. Ngunit kalaunan, dalawang witness ang lumutang sa publiko na kinilalang sina Aurelio Centeno, driver ng sasakyang ginamit sa pagdukot, at si Vivencio Malabanan na isa sa mga bodyguard ni Sanchez. Dito na isa-isang pinangalanan ng naturang mga star witness ang 7 personahe na umano'y utak sa pamamaslang. Kinilala ang mga ito na sina George Medialdia, kasalukuyang Deputy Chief Police ng Calauan ng mga panahong iyon. Binanggit rin ang mga personaheng sina Luis Corcolon, Rogelio Corcolon, Zoilo Ama, Pipito Kawit, Baldwin Brion at ang pagkakaladkad ng dating mayor ng Calauan na si Antonio Sanchez bilang utak sa pananamantala at pamamaslang. Ayon sa mga naging salaysay ng dalawang testigo, nagsimula ang krimen gabi ng Hunyo 28 taong 1993. Ito'y matapos dukutin ng mga tauhan ni Mayor Sanchez ang pauwi na sanang 4th year student na sina Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Sa mismong agri-complex, ilang metro lamang ang layo mula sa campus ng UP Los Baños, nangyari ang pagdukot sa dalawang estudyante at sa pilitang isinakay sa isang puting sasakyan. Dito na umano dinala ng mga sospek ang dalawang biktima sa Erais Farm, Barangay Curva, Calauan, Laguna na pagmamay-ari ni Mayor Antonio Sanchez. Ayon sa mga testigo, iniregalo umano ang babaeng biktima na si Eileen Sarmenta para kay Sanchez nang dahil na rin matagal na daw itong nakursunadahan ng naturang alkalde. Habang sa kabilang banda, ang mismong kasama ring dinukot na si Alan Gomez ay walang awa ng binugbog ng mga tauhan ni Sanchez.
At sa gabing iyon, sa loob ng isang rest house sa Erais Farm, brutal at walang awang pinagsamantalaan ni Sanchez ang babaeng biktima. Matapos ang panglalaswa ni Sanchez sa babaeng biktima, dito na niya inutos ang pagpapaligpit sa mga ito. Ayon pa sa testigo na si Centino na habang palabas na ang mga tauhan ni Sanchez, dala-dala ang dalawang biktima sakay ng isang van, pinaputukan umano si Alan Gomez na naging sanhi ng pagkamatay nito at itinapon sa isang liblib na lugar sa barangay Imok, bayan ng Kalawan. Matapos ang walang awang pagpaslang kay Alan Gomez, dumiretso ang mga tauhan ni Sanchez sa sitio Paputok, barangay Mabakan, Kalawan, kung saan dito na pinagsamantalaan ng 6 pang mga sospek na purong tauhan ni Sanchez ang babaeng biktima at walang awa nila itong kinitilan ng buhay matapos ang panghahalay. At dahil sa mga konkretong salaysay ng dalawang testigo, dito na itinuturing bilang utak at pangunahing sospek ang dating mayor na si Antonio Sanchez. Ngunit harap-harapan mang itinuro ng mga testigo ang pagkakasangkot ni Sanchez sa krimen, mariin naman itong itinanggi ang lahat ng mga paratang. Depensa ni Sanchez na isa sa mga posibleng sanhi ng pagkapaslang ng dalawang biktima ay ang anggulo umano ng isang love triangle. Dito na kinaladkad ni Sanchez ang pangalang Kit Alqueza na umano'y dating karelasyon ni Eileen Sarmenta at dating kabrad ni Eileen at Alan sa Upsilon Sigma Phi Fraternity at anak ng nooy PNP Regional Director na si General Dictador Alqueza. Ngunit sa pilitan mang iniugnay ni Sanchez si Kit bilang utak sa pamamaslang sa dalawang biktima, kalaunay nabaliwala rin ang hinala ng mga otoridad kay Kit Alqueza. Ito'y matapos nagnegatibo sa ginawang pag-imbestiga. Bagamat may mga testigo nang nagtuturo kay Antonio Sanchez bilang utak sa krimen, pahirapan pa rin umano ang pagkalap ng mga otoridad ng karagdagan pang ebidensya nang dahil na rin makapangyarihan at maimpluwensya si Sanchez sa kanilang lugar. Ngunit sa patuloy na pag-usad ng investigasyon, napag-alaman na mismong mga personal police bodyguard pa pala ni Sanchez na itinuturing mga sospek sa krimen ang talagang personal na nag-report sa mga otoridad ukol sa dalawang bangkay na natagpuan, bagay na ginawa nila ito upang matakpan ang kanilang pagkakasangkot sa naturang pagpaslang. Kinilala ang mga pulis na ito na sina George Mijaldea, Luis Corcolon at Zoilo Ama. At sa mga kalaunang investigasyon, isang bagay ang na-recover sa mismong farm ni Sanchez na pagmamay-ari ng babaeng biktima na si Eileen Sarmenta, at ito ay ang sinturon. At sa mga sumunod na araw, presenta naman ni Sanchez ang short ni Eileen na ayon pa na kanila raw itong nakita sa kanilang ginawang sariling investigasyon, bagay na siyang tila mas dumiin pa ng tuluyan kay Sanchez sa pagkakasangkot sa naturang krimen. Bagay na kalaunay, mas lalo pang napatibay ng husto ang teorya ukol sa pagkaugnay ni Sanchez sa krimen. Ito'y matapos isailalim sa isang ballistic examination ang basyo ng balang natagpuan sa gilid ng bangkay ni Alan Gomez, kung saan tumugma sa mga basyong na-recover naman sa loob ng van kung saan nakahandusay ang katawan ni Eileen, na ayon sa mga investigador, ipinutok umano ang mga ito mula sa iisang M16 rifle lamang. Bagay na dito na unti-unting nagkalinaw ang kaso at ang mga ebidensyang nag-uugnay kay Antonio Sanchez at sa mga kasamahan nito na gumawa sa naturang krimen. Bagamat tuluyan ng luminaw ang pagkakadiin ni Sanchez sa kaso, laki ang tiwala nito at kumpiyansang malilinis niya ang kanyang pangalan sa pagkakasangkot sa pagpaslang kay Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Ngunit ika nga, hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan. Sa loob ng 16 na buwang paglilitis kung saan halos bawat araw itong dinidinig, March 14, 1995 sa loob ng 132 pahina ng desisyon sa sala ni Pasig Judge Haret Demetrio. Court hereby finds all the accused guilty beyond reasonable doubt of the crime of rape with homicide and parricide, and hereby sentences each one of them to suffer the maximum penalty of reclusion perpetua for each of the 7 offenses. Tuluyan ng himas-rehas ang bagsak ng mga akusado kung saan bawat isa ay may hatol na 7 counts of life imprisonment o reklusyon perpetua. At ang mga sospek ay sina dating alkalde ng Kalawan na si Antonio Sanchez, George Mijaldea, Luis Corcolon, Rogelio Corcolon, Zoilo Ama, Pipito Kawit at Baldwin Brion.
Ngunit tuluyan mang napatunayan ng hukuman ang salang ginawa ng mga akusado, pinaninindigan pa rin ito ni Sanchez hanggang sa mismong loob ng selda ang pagiging inosente niya umano sa naturang krimen. Saad pa ni Sanchez, sabi ko nga sa iyo, wala, mamatay na lahat 12 kong apo. Pati asawa ko nga mabangga na siya pag-uwi. Mabulag na rin ako. May kinalaman sa kaso niya doon sa niya. Bilin pa ni Sanchez sa mga naulilang pamilya ng biktima. Naawa ko sa kanila. Kasi hindi pa nila nakakuha yung talaga nila eh. Tamang justisya sa kanila eh. Naawa ko sa kanila. Naawa ako. Ngunit sa paglipas ng humigit 2 dekada, taong 2019, muling umugong ang pangalan ni Sanchez. Ito'y matapos magpakita ng isang dokumentong may pirma ni Bureau of Correction Director Nicanor Faildon na nagsasaad ng kanyang paglaya. Ito'y matapos naging benepisaryo si Sanchez sa Republic Act 10592, Good Conduct Time Allowance o GCTA Law, isang batas na nagpapaikli sa sentensya ng isang bilanggo sa pamamagitan ng pagpapakita nito ng magandang ugali at pagsunod sa mga regulasyon sa loob ng kulungan. Bagay na umani ito ng mga pagpuna na galing pa mismo sa mga pamilyang naulila. Bagay na kaagad naman itong tinutulan ni Nooy Pangulong Duterte ang posibleng early release ni Antonio Sanchez at kaagad nitong sinibak sa pwesto si Bureau of Correction Director Nicanor Faildon nang dahil sa umunoy pag-aproba nito ng maagang paglaya ni Antonio Sanchez. Ngunit ayon kay Sanchez, ako nagawa dito sa simbahan o sa lahat ng pakikita ko nga sa mga certificate of appreciation kahit di tanong ko sa mga pilihan. Ako lang nakapagpatingin sa drugs dito. At sa paglipas ng taon, March 27 taong 2021, idiniklarang dead on arrival si Sanchez nang isugod ito sa New Bilibid Prison Hospital at sa edad na 72 taon, tuluyan ng pumanaw si ex-mayor Antonio Sanchez. Ang krimeng ito ay isa lamang sa mga pinaka naging tumunog na krimen noong dekada 90 na kinasasangkutan ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan na talagang nagluwal ng masalimuot na storya sa ating kasaysayan.